welcome sa ating page. For today's video mga mi ay magkakara-cruise tayo. Charis! Hindi mga mi, may pagbibigyan tayong top pan si Mami Casey Diaz Bilayo. Sabi niya is, hello mi, pa-share naman ang tutorial nyo ng rose gamit ang foam sheet, yung pang headband po. Thank you po. Huy, binasa ng buo. Shout out sa'yo mi. Gagawa tayo ng pattern mga mi. Kailangan natin ng mga barya, yung mga size ng barya na ganyan. Kasi sa paggawa ng foam sheet mga mi is kailangan natin ng pattern. Ang request sa atin mga mi ay para sa headband. Kaya ang pinili kong barya mga mi itong 25 cents. Kaya ko lang naman pinakita dyan yung mga barya mga mi is pwede nyong pagpilian dyan yung gusto nyong maging pattern. Depende sa gusto nyong laki. Si foam sheet mga mi is ito rin yung ginagamit ko sa back ng ating mga ginagawang hair clip. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga mi, may mga materials ako talaga na hinuulit ko lang sa ibang mga ginagawa natin. Hindi na ako bumibili ng mga maraming materials. Kaya meron akong foam sheet mga mi ay nagamit ko talaga ito nung graduation sa ating mga corsage. Siyempre, nagets nyo naman mga mi kung paano ko nga pinattern, paano ko ginamit yung barya dyan sa pattern pala. Kitang-kita naman sa pattern mga mi na may sinobra talaga ako dun sa pinakabilog. Basta gets nyo na yan mga mi, tutukan nyo lang yung video is talagang magigets nyo din naman. Tapos ito mga mi, gupitin na natin. Bali tatlo yung ginawa kong ganyan. Kung itatanong nyo mga mi, yung pinakakapal nitong foam sheet na gamit ko is ito yung pinakamanipis. May mga sizes kasi ito mga mi, yung pinakakapal niya. Ang piliin nyo po is yung pinakamanipis. Then mga mi, nung nagupit ko, gugupitin natin ng ganyan. Siguro is mga 1 cm lang yan. Yung pagitan dyan, yung paggugupit ko na ganyan. Alam nyo mga mi, isa ito dun sa pinakamadaling flower nung ginawa ko dun sa mga corsage ko. Nung mga rush order, talagang inasahan ko din yung foam sheet. Then tapos na natin gupitin mga mi, mag-proceed na tayo sa pagdidikit. Itong part na to mga mi is lalagyan ko na lang ng background para matutukan nyo nga kung paano ko ginawa. Medyo mabagal kasi itong video. At hindi na nga masyado ako magdadaldal mga mi para makapag-focus din kayo kung paano ko siya idinikit.
Magsasample lang ako mga mi ng ilalagay natin sa headband para syempre ganap na ganap at makita nyo na rin kung paano ang itsura niya pag naka-headband na siya or pag nakadikit na siya sa headband. Ano ba yun? Syempre gumamit lang ako ng metal headband mga mi, tapos tatakpan ko lang din ng satin ribbon, yang 2cm na satin ribbon. Idea ko lang ito mga mi ha, pero depende pa rin sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin pang design dyan sa pinaka-headband. Syempre para sa mga baguhan na hindi pa rin talaga alam kung paano umpisahan is parang guide na lang din ito sa inyo. Sobrang dali din ito mga mi, ididikit mo nga lang yung satin ribbon natin dyan sa pinaka-headband. Talagang tiyakin yung nakadikit lang din mga mi. Ang technique naman sa pagdidikit mga mi is tiyakin yung mainit yung glue. At ito na nga mga mi yung finished product. Hindi ko na play yung video nung paano ko siya ididikit, pero ididikit nyo lang talaga siya ng ganyan mga mi. Hindi na yan matatanggal. Sample lang ito mga mi ha. Talagang iba-iba yung dinikit kong flower para makita nyo kung ano yung bet nyong kulay. Ang gaganda rin naman talaga ng kulay ng mga foam sheet. Uy, ayan na rin. Sinuot ko na rin para makita nyo kung anong itsura kapag nakasuot. Thank you for watching mga mi. God bless!